Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you first half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktabanan po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Diyan na reading tayo, kunin mo lang na sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi nyo tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, pwedeng maiwasan, at iba pa. I-analyze nyo, i-reverse nyo, para hindi mangyari, para magkaroon kayo ng positive outcome. Happiness, congrats, dahil may mga happiness ka na mararamdaman, o may mga celebration, situation, pwedeng nandun sa point na yun, o may mga ikasisiya ka na situation sa buhay mo. Sa iba naman sa inyo is maaring nado yung point o pagkakaroon ka ng mga good connection sa mga tao na nasa paligid mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng sa kasama sa trabaho, pwedeng sa pamilya mo. No? O nandun yung point of kasalan, no? Sa iba sa inyo. But, andito kasi si broken ring. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, either there's a third-party relationship. Hindi kasi kung titignan ko siya, matatlo yung ring niya. Ibig sabihin, may third-party relationship or may, sa iba dito, is may mga engagement, proposal, mga ganyan situation, or mga pupunta kayo ng mga celebration situation, o kaya is mga kasalan situation, pwedeng nahado sa point. Yung iba sa inyo is ghosting. Kumbaga, mag-ghost kayo. Kung bago ito, kasi we have the rose, ingat na lang, kung bago ito, maaari kayo is mapapasok sa third party relationship, or ikaw ang third party, or basta mag-ingat kayo kung if this is baka mamaya kasal na siya, or may karelasyon na siya, kaya mag-ingat kayo. So, iba sa inyo, kung sa talaga to, is pwede, kung ano yung nangyari sa inyo noon, yung maaring mangyari muli sa inyo ngayon. Kaya mag-ingat na kayo ha, huwag pabigla-bigla when it comes to a connection. Okay? Or pagdating naman sa wheel, is nandito yung situation na meron kayong mga bagay o sitwasyon sa buhay nyo na paulit-ulit na lang na nangyaganap o nangyayari. Ganyan. Kumaga nagiging moody yung situation mo, no? Halimbawa, minsan okay, minsan hindi, okay, hindi, masipag, minsan mapagod, tatamarin, masipag, mapagod, tatamarin, o kaya parang sa mga business lang yan, di ba? Parang nandun sa point na nagiging matumal, magiging okay, matumal, magiging okay. There's a moody situation, or nahado yung point of nagkakaroon ka ng mga decision making in life, pero hindi totally na-pursuing o na-pursue totally, no? Kumbaga, siguro nagkakaroon ng, ay, bukas na lang uli, ay, next na lang, ay, gagawin ko, tapos mahihinto, gagawin ko, mahihinto. On and off action in life. Pwedeng na doon sa point na yun, sa iba sa inyo. Pwede rin to, i-connect mo rin siya sa mga tao na who's connected sa'yo. Ngayon, pwedeng nangangako, pero palaging napapako, pwedeng sa sarili mo rin. And we have the throne, position of authority. Kasi dito rin si happiness, maaaring iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga, parang you will become a center of attention, or magkakaroon ng mga innovation, magkakaroon ng mga stepping up situation pagdating sa iyo, kung saan aspeto ng buhay mo yan, kasi uupo ka sa iyong throne. Yan. Yan. Baka may mga recognition, situation, may mga isi-celebrate kasi dito rin si happiness. Pagdating dito, kay throne, kay happiness, kay will, itong mga ito is, kung titingnan ko sa is, you need to commit to yourself. Kailangan mo magkaroon talaga ng sistema sa buhay or structure when it comes to yourself, kasi nandun yung point na may mga bagay na hindi mo talaga totally seryoso ka naman, totally, pero maari nagkakaroon ng pagpapaliban. Halimbawa, nag-iipon ka ng pera, tapos nauudlot,
ay next na lang. Tapos nalalabas o kaya halimbawa o kaya nag-e-exercise ka tapos ngayon mag-e-exercise ka so hindi mo na naman matutupad kasi nandito ka. 'Di ba? Nandito ka. Mauudlot. Yung mga may mga ganong sitwasyon no, kung saang aspeto ng buhay mo 'yan. Yun, you need to commit to yourself para hindi maging ganito, no? Para maging ganito ka. Mag-commit ka dun sa sitwasyon na yun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. And money or property through inheritance, winning or windfall. Pwede may mga pag-uusapan kayo related to pera, bahay, lupa, inheritance, mga mana, mga ganyan. No? Or nahandun yung point, then when it comes to about the happiness, tsaka si throne is, pagdating sa'yo is, nandun yung point of finishing something. No? Yan. Kasi andito si throne ko is babalik sa yung dating ikaw. Pwede may mga magtatapos na, may mag-ilelet go ka, o kaya may mga magsisimula na again. Mga ganyan situation. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ay si chain. Chain of event that will affect your life. Ay, andito ka nga ano. Kaya pala nahandun si broken bridge. Okay. May mga nakakadena ka pa sa nakaraan o may mga sitwasyon na unfinished pa no pagdating dito sa sitwasyon. Siguro magkakaroon lang siguro siya ng delay or pwedeng rin nakakaroon ka ng pagpapaliban. Pwedeng nahandun sa point na yon. Or dito sa situation na to is merong mga events na pwedeng makaapekto sa'yo. Parang siguro makakaramdam ka ng mga burden, bigat, sama ng pakiramdam. Kung sa trabaho mo yan, siguro nahandun yung point na pagod, pagkadismaya, mga ganong sitwasyon. Kung ano man yan, pero tingnan pa rin natin na ay sa career. Okay, have a career. Ibig sabihin, when it comes sa April mo, siguro is meron ka mga asikasuhin, may mga i-workout ka na situation, siguro may mga tatapusin ka, lalakarin ka, o kaya is finishing something kasi ito kasi there's a growth situation, ano. Pwedeng ito mga delay situation o may mga events na kailangan fixing, mga ganyan sitwasyon. Ako nakikita sa iyo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan pwedeng physical, emotional, kung sa mga trabaho mo yan, kung dito sa related to a family, relationship, or mga ano mo yan, o sa mga career mo, siguro handun na rin yung point of new career situation, ano? Ibig sabihin, may mga mag-start situation sa iba sa inyo. And I control your anger or you will be sorry. Medyo masabaan mo lang siguro yung pasensya mo, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi this is also the problem. Ganyan. Habaan mo pa yung pasensya mo. Kung may mga chain of events, situation happening to your life, siguro mas silent is ang pinaka the big winner para sa akin pero ewan ko lang sa'yo, pero sa tingin ko, silent is the big winner. Ibig ko sabihin, being a silent kasi, you can kill someone, o di ba, makamano tayo ni Whitey, you can kill someone na mas lalo siyang maiinis kasi tahimik ka. Diba? Nandun sa payo. Halimbawa, may nangbubuli sa'yo, pero tahimik ka lang. Mas lalo siya magiging, ito talaga si Counselor, ganyan yan. Ikaw ang winner, diba? Yung mga ganong situation. No? Kaya dito, control your anger and you will be sorry talaga. No? Kung may mga criticism, mga away, conflict, pintas, okay, tahimik ka lang, ganyan, do your work, diba? Do your work. Wag mong ibababa yung level mo sa kanya. Kasi once na pinatulan mo siya, same level na kayo. San ka? Diba? Yung mga ganun sitwasyon. No? Kaya medyo habaan mo pa. Tsaka huwag ka rin masyadong basta be calm. Be calm. Kasi magiging ka nito, diba? Baka biglang ting, tapos bigla magaganyan ka, diba? Ingat lang din. No? And short journey. May mga short journey situation, pwedeng it comes dito sa tatlo na ito, o kaya may mga short journey na kailangan mo talagang i-work it out, o kaya short journey yung sinabi ko kanina, di ba? Parang may mga bagay na maaring nagkakaroon ng delay or pagpapaliban situation, pwedeng nandun sa point na kailangan mo i-work it out situation.
any short journey situation, pwedeng happiness of short journey, pwedeng mga ganitong struggle, complicated situation, pwedeng na in any sort of journey. Ay, oo nga, oh. Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Okay. Ingat ka na lang, ano, yan. May mga tandang ba kayo, manok, kabayo? Maaring na, wag ikaw ito, ha. Tandaan mo, palagi niyo tatandaan, if the emotions is high, intelligence is low. Okay? Yan, may mga taong hambog, mayayabang, may masabi, ganyan, mga aalisin nila yung pagtitimpi mo, ganyan. Baka sagarin ka nila, yung mga ganyan. Pero basta sabi dito, di ba, lightning, di ba? Control your anger and you will be sorry. Kaya wag ka lang maging patolera. Or kung ikaw ito, ay wag, naku naman, Diyos ko, wag naman sana, di ba? Or pwede rin to sa mga, kasi we have the vote kasi, pwede rin sa kapamilya, di ba? Ikaw sa kanila or siya sila sa'yo. Halimbawa, hoy, ano bang ginagawa mo? Ano na, umaga na, natutulog ka pa rin, ganito, ganyan. Kakain na, mga ganyan-ganyan. O kaya ikaw ito sa a member of the family or ba kasamahan sa trabaho. Person who's connected sa'yo, ha? Pwedeng nahandon sa point na yon. No, kaya may mga utang, mga ganyan, pwedeng mga ganyan. Kung sa aspeto ng buhay niyo yan, ha? Basta, be calm, ha? Para medyo ano lang din, smooth ang life. Smooth ang life. Tingnan natin, energy ni Cancer. Pwedeng sa mga karelasyon, kasi also you have the boot din kasi. O kaya sa mga company situation nyo, pwedeng nahado yung points. Energy mo. Okay, when it comes sa iyong energy, meron kang mga pinag-iisipan. Meron kang mga pinag-iisipan na maaring hindi mo either ina-analyze mo siya or andun yung point na hindi mo talaga siya napupursue. Pwede may mga goals. Ganyan, may mga goals ka na naiisip siguro, ganyan. O kaya may mga gusto kang kausapin, gusto mong i-text, gusto mong ayusin, gusto mong pag-aralan, gusto mong alamin, pero hindi siya na-pursue, hindi siya na-move, na-actionan, nagagawa. Pwede na doon sa point na yung may lumilipad na something. Sorry, yun na nakikita ko dito sa iyo. Maaring may mga blockage, no? Nagkakaroon ka ng blockage sa buhay mo. When it comes din sa energy mo, is yung iba sa inyo is medyo may mga sitwasyon na parang malilito ka ata. Yeah, may mga pagkalito situation. May mga sitwasyon of emotions, ganyan. Ako nakikita. May mga sitwasyon of illusioning. Sana, the rest kasi ang nakikita ko sa iba parang siguro marami kayong ginagawa na pwedeng iyon yung ika-stress nyo, ika-anxiety nyo na hanggang sa point. May mga bagay na nakapagbibigay sa'yo ng anxiety. Yun na nakikita ko sa'yo. Nakakapagbigay sa'yo ng painful, mga ganun sitwasyon. Pwedeng halimbawa may kausap ka, may ka-text ka, diba? O kaya may ginagawa ka, nag-game ka, nag-YouTube ka, halimbawa, pero hindi mo mag-get-lag yung situation, pwedeng nahandun yung point na doon ka naiinis, nagkaka-anxiety ka, nakakaini, mga ganyan sitwasyon. No, pwedeng nahandun sa point na yon. O may mga pinag-aaralan ka, halimbawa, may mga inaalam ka, hindi mo magawa-gawa, pwedeng yun yung nakaka-apekto sa'yo. Yan. Pwedeng kausap, pwedeng mga ginagawa sa sarili. Yan. Anong parating kay Cancer? Parating po sa kanya. Biglang gumano lang talaga siya. No? Okay, parating sa... Ay, Devil!
Devil ka. Okay, parating sa iyo. Eh, may kaaway ka? May nag-iisip sa'yo na ano, oh. May nag-iisip sa'yo na mawala ka. Ate, paanong mawala? Maraming klaseng mawala. Ma-deadball, umalis, lumayas, mawala, ganyan. Kumbaga, may tao dito na marunong, ah. Aba, may taong marunong. Ibig sabihin, may taong marunong siya, either family connected na to eh, sa tingin ko. Namana niya siguro to. Or pwedeng isa sa kapamilya niya. Ganon. Pero may taong ganon ang isip sa'yo. Marunong siya, oh. Medyo ano lang, no, gayahan dito rin si Rooster, tsaka si Lightning. Ibig sabihin, may nagtatrabaho sa'yo. Na halimbawa, mapagod ka, mahirapan ka, hindi ka mag-success, mga ganyan. Kaya pala naglabasan to. Pwede din may tao na may makasarili at sakim. Pwede rin niya makakarelasyon ng mga ganyan, kapamilya, ganyan. Anohan na lang ha, mag-ingat-ingat ka na lang. Sabi ko sa inyo, huwag kayong pabigla-bigla kasi hindi natin kilala yung mga nakakausap natin, di ba? Hindi natin alam yung hidden nila. Kaya mas magandang maging silent talaga. Okay, parating din sa iyo is meron ka daw hinihintay. Yan, meron ka daw hinihintay or sa iba sa inyo is merong kang iniisip and you try to analyze or may mga bagay ka na pinaplano to outgoing or may mga ipaprogress ka raw tapos or yun ang nakikita ko. Iba sa inyo yung feeling stuck, feeling trapped. Siguro nagtithink ka about vacation. Pwedeng nandun sa point na yun, no? Malayo man o malapit yan, you're thinking about vacation. Pinag-uusapan ka rin cancer, ano? Sa nakita ko dito. And then also, may mga time daw na pwedeng manakit yung ulo mo, manakit yung paa mo, ganyan, manakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo. Yeah, may mga pain nga na mararamdaman. And also, you will receive a gift, no? Or vice versa. You will receive a gift or pera o kaya is pagmamahal or ikaw ito sa kanya. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng new beginning talaga sa iyo. Kasi may magtatapos. There's an end of a cycle situation happening to your life. Magkakaroon ng mga transformation o may mga bagay na isasaayos or matatapos o maisasaayos to sa tingin ko. Kasi may beginning ako nakita. Iba naman dito is paglipat. Hindi ko alam kung lilipat ka ba ng trabaho, lilipat ka ba ng lugar, lilipat ka ba ng eskwelahan, lilipat ka ba ng bahay, or may ililipat ka. O someone, kasi may family din ako nakita, or someone here, kapamilya mo man, o connected sa'yo, nalilipat siya. Kasi we have the family, oh. Ako nakikita dito. Alam mo, may mapapanaginipan ka. Iba sa inyo, may ibibigay sa inyong panaginip, i-analyze mo yun ha. Yung iba sa inyo, may mapanaginipan ka raw. Bakit ganun? Parang may darating sa'yo na hindi inaasahan na problema. Sana siguro hindi naman to lahat. Yun ang nakikita ko. Pero someone's may dark thoughts sa'yo ha, ingat ka na lang ha. And then also is,
Iba dito may financial problem. Kasi ang pero tingnan natin yung pera mo ha, kasi iba sa inyo, parang may isang mabilis na pangyayaring hindi mo inaasahan na ikalulungkot mo. Yun ang sabi ha. May paghingi rin ng tulong. Ganyan. Either hihingi ka ng tulong or someone is may hihingi sa'yo ng tulong, kakausapin ka, tapos hihingi siya sa'yo ng tulong. Pwedeng na dun sa point na yun, sa nakikita ko dito. Magkakaroon din ng mga union, no? Union. Family, ganyan. Tingnan natin. Sa iba dito, nagsisave naman kayo ng pera. Sa iba nagsisave kayo ng pera eh. Pero bakit may bahay ako nakikita na hindi ko alam kung yung bahay na yun mawawala, masisira, or may situation of bahay. Hindi ko alam kung ano yung bahay sa'yo. May nakita akong bahay na may problema ba o magkakaroon ng problema. Parang may ganun akong nakikita. Kaya i-check nyo na yung bahay nyo, ganyan. Kung may mga problema kayo sa bahay nyo, asikasuhin nyo na. O kaya is kung may mga problema yung bubong o bahay nyo is bago man dumating ang mga situation, gawin nyo na, diba? Mas maganda na yung i-work it out yung situation. Kasi may mga ganitong situation, problem situation kasi. Dapat iwasan. Ato de anak, ato de. Mami, she got to still. Dapat mong iwasan cancer. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo is yung hindi mo makita yung kasi nandito to, 'di ba? Not to finding peace in your life. Yun ang nakita ko dito sa iyo. Iwasan mo rin yung magkaroon ka ng self-doubt, ganyan. Yung hindi ka makapag-forward sa mga plano mo, hindi ka, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Sabi ko, preparing, yan. Need to prepare, yan. Or yung yung ma-hold ka na nakaraan, o kaya yung mga ikaka-frustrate mo, iwasan mo. Hanggat maaari, kung para hindi ka magkaroon ng frustration, ayusin at gawin na ang mga dapat gawin para hindi at the end, doon ka naman mapuprostrate, di ba? Yan, huwag ka mapapanghinaan ng loob, yan, iwasan mo yung pagsisisi. Hindi mo naman kailangang magsisi at magstay doon sa pagsisisi na yon, but kailangan mo doon is to learn, di ba? Ay, next time, hindi ko na gagawin to, ganyan-ganyan. Kasi magsisisi ka pa, wala rin namang useless din yon, di ba? Ang ano yung muna lang is to correct the situation, di ba? Mga ganun. Iwasan mo rin kung medyo kulang ka sa tulog, puyat ka, o kaya is bumawi ka na lang sa next time. Ganyan. Iwasan mo mag-overthink, ang sinasabi rin dito. Kung may mga bagay daw o sitwasyon na may mga nararamdaman ka, consult or mag-consult ka sa mga tao na malapit sa'yo, or you need to be open din sa kanila. Ganun. Mag-open up ka rin kung anong mga bagay na gusto mong sabihin, opinion, mga ganun sitwasyon. Kung asang aspeto ng buhay mo yan. I-release mo yung mga worrying, yung mga anxiety mo, kung meron man, o kaya magtulog-tulog. Huwag naman super tulog, no? Magbawi ka lang ng tulog kung hindi ka gaanong nakakatulog. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, cancer. Love, cancer. Ay, 3 of sword agad? Loka ako dun Ano ba yun? Okay, when it comes to a love.
Okay. Kung single ka is either may nakakausap ka na, 1 hanggang 2, either may nakakausap ka na, or bigla itong darating sa buhay mo. Pero mag-ingat ka. Kasi mapapasok ka, parang lumabas siya dito pwede kang mapasok sa maling relasyon. No? Yun nakakatakot. Siyempre, kailangan mo talaga i-evaluate to Dito sa sitwasyon na to is either bigla kang may malalaman or bigla kang mapapasok sa maling relasyon. Kung kayo is nagkahiwalay naman ito, kasi nagkaroon din naman kasi ng third party. Saka matagal na rin naman kasi kayo na hindi talaga ganun katatag yung connection, sa nakikita ko dito. Hindi yung betrayal, manipulative, lying, dishonest, talagang sobrang naglinglang yung tao na ito, Yan. Kumbaga, nag-back and forth pa to, Sa nakita ko, pinagbigyan mo pa, ganyan-ganyan, okay pa, hanggang sa dumating na lang na, yun, pwedeng iniwan ka sa ere, o nandun yung point of sobrang appointed ka sa kanya, hanggang sa nagkaroon ng pagkakating, when it come in this connection. Kung babalik siya sa'yo, gusto mo pa siyang bumalik? Mukhang hindi naman maganda yung energy niya. Pero magkakaroon kayo ng communication nito. Magkakaroon ulit kayo ng communication. Kung kayo is may third-party relationship dito, sa may mga third-party relationship, alam nyo naman, dito. Pwede yung iba sa inyo, pinamatsagan nyo siya, yung iba naman sa inyo is alam nyo. Kumbaga, nasa sa inyo na daw yung choices na to, kung aalis ka or hindi. Kung ikakat mo siya or hindi. It's your choice. Kung kaya mo pa, bala ka. Di ba? Kung sasabihin mo, mahal ka niya, hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, rerespetuhin ka niya. Kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya lolokohin. Ganun lang yun. Kaya wag mo itatanong na, kasi nag-e-effort man naman siya, sabi niya, mahal niya ako. No. Naloloko ka kasi medyo sinungaling ito. Magaling siya magsalita, dito sa situation. Basta alam ko naman na matatalino naman kayo. Hindi naman yan, tsaka hindi na kayo mabubuo. Diba? As in, hindi. Wag mong sayangan yung oras mo. Pero nasa sa'yo yan, is your life, Yung sana hindi mo energy na kukuha ko. Sana. Kung kayo is walang third-party relationship, oo, sometimes, hindi mo kasi mawala yung disappointment or conflict when it comes sa relationship, but still, you try to make it balanced. Yun, kumbaga, isa sa inyo kasi ginagawa niya talaga yung lahat, na maging okay ang pamilya or maging okay yung connection o yung relationship na ito. Napaka very giving or patient talaga yung isa sa inyo. Yun nga lang, may mga sometimes, hindi ko alam kung ikaw o sa part niya, may mga frustration na napagdadaanan o pinagdadaanan. Pwedeng sa relasyon nyo, ganyan. May mga frustration kayo na pinagdadaanan, kung saan aspeto ng buhay nyo yan, nandun sa point na yun. May mga time daw talaga na, kasi natuloy kasi sa relasyon, di ba, isa hindi kayo magkakaintindihan, hindi kayo magkakaunawaan, mga ganun sitwasyon. May mga ikaka-stress, kaka-depress, yun. Pero isa sa inyo may pagsisinungaling. Something hiding. Ako nakikita dito. Sa isa sa inyo. Hindi ko alam why. Merong ganun. May taong nagmamatyaga. Nagmamatyaga ba? Tingnan natin ang iyong money. Money ni Cancer. Ay, ano ba yan? Baliktad pa. Okay, when it comes sa iyong money. Pagdating sa money mo, nakukuha mo naman yung gusto mo,
may dumarating naman kahit na hindi gano'n kalaki, yung sakto lang, ganyan. Pero pagdating sa money mo daw, may mga situation of, hmm, kasi nagiging ano siya, minsan okay, minsan okay, hindi, gano'n. Ako nakikita sa iyo. Puwede rin na do'n sa point na magkakaroon o may tao na nang-aabuso sa'yo pagdating connected ang pera or puwedeng sa sarili mo din, ganyan. Baka baka bili ka ng bili ng mga gusto mo. Well, pera mo naman 'yun, 'di ba? O kaya hindi mo na pag-iisipan, puwedeng nando'n sa point na 'yun. Dito is may mga pang-aabuso, may mga sometimes nagkakaroon ng mga lack of discipline or lack of control siguro. Kasi sometimes 'di ba parang gusto mo rin kasi mag-chill-chill, 'di ba? So nga wala tayong magagawa doon sa sitwasyon na 'yon. Mag-ingat ka na lang sa mga tao na puwede kang malinglang, abusaduhin ka, yung mga hindi makatotohanan, mga ganyan. Mag-ingat ka kasi meron ako nakikita na gano'ng tao, 'yan. Tapos yung iba naman daw sa inyo is na do'n sa point na may mga ginagawa or either binibili na ninanais o may mga hindi mabinibili or mga spending money na minsan daw walang kabuluhan. Well, sa tingin ko kasi, well, hindi ko naman pinipigilan kayo. Yung nakita ko lang naman kasi dito, kasi it's your money naman, 'di ba? Siyempre worth it mo din naman na maging masaya do'n sa pag-spend ng money mo kasi pinagtrabahuhan mo naman talaga 'yun. Pero dito kasi sa nakita ko may gano'n daw sitwasyon na parang there's no purpose or walang kabuluhan na sitwasyon. Halimbawa, bumili ka ng pang-exercise. Bumili ka ng pang-exercise pero hindi mo naman nagagamit. Taon na, ganito, nandun lang. Bumili ka ng bag pero may bag ka, pero yung mga ibang bag mo, nagkukut-kut-kut-kut ka na, 'di ba, yung mga gano'n. O kaya bumili ka ng cellphone, iba ka ng cellphone pero buo pa naman yung cellphone mo, ganyan. Pero sa'yo yun, nasa sa'yo yun, nasa sa'yo yun. Okey lang yun kasi pera mo yan 'no, yung nakita ko lang naman 'to. Pero maingat ka na lang sa abusado, pang-aabuso or kaya yung mga taong malinglang ka, mang ma mga taong hindi magiging totoo sa'yo pagdating ang connected ang pera 'no, ingat ka na lang do'n. Arigato namaste, God bless.